Mga kwento ng lagim. Napahugot ng malalim na pahinga si Tisay sa narinig. Gayunpaman, hindi na niya nais pang maghinanakit. Siksikan na lang niyang mamumuhay ng payak sa piling nito. Ang nasa isip ng dalaga ay gamitin ang ipon niya para makapagsimula ng maliit na negosyo sa San Fernando para magkaroon ng mapagkakakitaan. Sa paglipas ng mga araw ay lalo pang nahuhulog ang loob ni Rafael sa dalagang tila may pusong bato. Sobrang kaswal ng pakikitungo nito sa kanya. Siguro ay kapatid lang ang turing nito sa kanya o kaibigan. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Sasamantalahin niya ang mga pagkakataong na nakakasama niya ito at gagawin niya ang lahat para mabago ang tingin nito sa kanya. Kulang na lang ay huwag niya itong pakilusin sa bahay. Siya mismo ang nagsisilbi rito na parang ito ay prinsesa niya at siya ay isang alipin. Hinayaan lang siya ni Tisay kasabay na pagsisilbi naman nito sa amang si Silverio. Isang hapon ay naisipan ni Tisay na matulog sa duyan. Malamig kasi ang dampi ng hangin doon. Tila inaakit talaga siyang umidlip. Nang magising siya ay nagulat siya dahil napapalibutan siya ng iba't ibang mga bulaklak. Daig pa niya ang prinsesang nahihimlay sa hardin ng mga rosas. Tapos nakita niya si Rafael na nakatitig lang sa kanya, na sadyang hinintay lang siyang magising at makita ang magiging reaksyon niya. Tinanong niya ang binata kung bakit nito ginawa iyon. Tumayo si Rafael mula sa pagkakaupo nito sa malaking batong naroon. Hindi na raw kasi niya maikubli ang nararamdaman niya para sa dalaga. Ito raw ang paraan niya para maiparamdam dito ang ibinubulong ng puso. Hindi na nagulat si Tisay dahil naramdaman na niya ito sa bawat araw na magkasama sila sa iisang bubong. Ngunit humingi siya ng panahon sa binata upang mapag-isipan niya kung ano ang dapat itugon nito. Nangako naman si Rafael na handa siyang maghintay. Kinuha na rin ni Rafael ang pagkakataon para sabihin sa dalaga na nakakuha na siya ng trabaho sa pabrika. Unti-unti na niyang aayusin ang buhay niya. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ng dalaga. Nung gabing iyon ay pinag-iisipang mabuti ni Tisay ang damdamin kay Rafael. Bagamat nais niyang ituon ang atensyon sa pinag-iisipang negosyo at sa pag-aalaga sa ama, ay hindi niya maiwasan na hindi maisingit sa isipan si Rafael. Hindi niya maunawaan kung bakit tila masaya siyang nakikita ito at komportable siyang nasa paligid lang niya ito. Naputol ang pagmumuni-muni ni Tisay habang nakahiga sa papag nang maramdaman ang presensya ng mga aswang. Bumangon siya at kinuha ang punyal sa bag. Paglabas niya ng silid ay nakita niyang hinaharangan ni Rafael ng mga upuan ang pintuan. Napalingon naman si Rafael sa kanya. Bumaba ang tingin nito sa hawak niyang punyal. Anang binata, huwag na raw makipaglaban ang dalaga. Marami ang aswang sa labas.
wala pa sa 1/4 ng nakalaban niya nung una. Baka raw hindi niya ito kayanin. Mapapahamak lang siya. Sinabi naman ni Tisay na hindi siya natatakot sa kanila kahit isang katerba pa sila. Sinanay siya ng ina sa pakikipaglaban. Ginawa ito ng ina upang hindi na maulit ang nangyaring pananamantala noon dito na wala itong nagawa kundi ang umiyak. Pinatabi ng dalaga ang mga nag-aalalang binata. Lakas loob na bumungad si Tisay sa pintuan at hinarap ang pinuno ng mga aswang. Inamoy-amoy siya nito. Anang pinuno? Sinasabi na nga ba niya at ito ang nag-iisang anak ng yumaong dating pinuno ng mga aswang na si Silverio. Nagulat si Tisay. Hindi niya maintindihan. Sinabi niyang buhay pa ang ama niyang si Silverio. Katunayan ay nasa loob ito. Nagtinginan ang mga aswang. Lumapit ang pinuno. Sinabi niyang pareho lang silang nalinlang ni Rafael. Si Rafael na nagtaksil sa mga kaibigang aswang dahil ang babae na pumatay sa mga ito ngayon ay kinukupkupan nito, ngunit nagsinungaling din daw ito sa kanya. Dahil ang tunay na ama raw niya ay matagal nang patay. Pinatay ng mga tao na nagngangalang Fedelo. Dahil ito ay karibal sa pag-ibig ng isang dalaga noon na nagngangalang namang Teresa. Nabigla si Tisay sa natuklasan. Nilingon niya si Rafael. Hinintay ang pagpapaliwanag nito kung bakit ito nagsinungaling sa kanya. Napayuko ang binata. Napilitan siyang aminin sa dalaga na ang ipinakilala niyang si Silverio kay Tisay ay tatay niyang na-stroke. Ginawa niya ito upang makasama ang dalaga at mapalapit dito. Sinabi ng pinuno na wala silang oras na makipagdramahan sa dalawa. Ang gusto nila ngayon ay maipaghiganti ang mga aswang na pinatay ng babae. Humigpit ang hawak ni Tisay sa punyal. Si Rafael naman ay humawak din ng itak. Handa siyang makipaglaban ngayon para sa dalaga kahit pagtapos nito ay hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Sa pag-atake ng mga aswang, para itong mga damong tinatabas lang ni Tisay. Sa bawat pag-angat niya ng punyal ay may isang aswang na bumabagsak. Sa mga ito, niya ay binuhos ang galit kay Rafael sa ginawa nitong muling pagsisinungaling sa kanya. Una ay nung ihatid siya nito sa grupo ng mga aswang. Pangalawa ay ang tungkol sa ama niya, kaya wala siyang lukso ng dugong naramdaman sa matandang lalaking nakaratay sa banig. Ang gigil ni Tisay ay ibinunton niya sa bawat aswang na mahahawakan niya na tila ba si Rafael iyon. Lahat ng aswang ay si Rafael ang naging tingin niya, kaya naman hindi niya namalayan na naubos na pala niya ang mga ito. Gulat na gulat ang pinuno sa ipinamalas niyang husay sa pakikipaglaban. Nagawa niyang lipunin ang lahat ng galamay nito. Takot na napaatras ang pinuno. Kasabay ng pagsigaw nito na walang duda. Ang babae ay anak dati nilang pinuno na si Silverio. Nang wala na ang pinuno, ay agad lumuhod si Rafael sa harap ni Tisay. Gawin daw nito ang gusto nitong parusa sa kanya. Kahit buhay niya ay handa na siyang ibigay dito dahil sa pagkakamaling nagawa niya.
Ganon na raw niya ito kamahal ngayon. Kung gusto raw nito ay sakmalin siya o itarak ang punyal sa dibdib niya. Nagulat si Rafael nang bitawan ni Tisay ang punyal na tigmak ng dugo. Tapos ay lumuhod din ito sa harap niya at saka unti-unting inilapat ang mga labi sa labi niya. Nabigla man ay hindi pinamalas ni Rafael ang pagkakataong iyon. Ginantihan niya ang masuyong halik ng dalaga. Sabay silang tumayo nang nanatiling magkalapat ang kanilang mga labi, habang ang mga kamay ni Tisay ay nakakawit sa liig niya at ang mga kamay naman niya ay nakayakap sa bewang nito. Kinabukasan ay magkasama nilang pinuntahan ang puntod ng tunay na si Silverio. Aswang man ito ay ipinagdasal pa rin ito ni Tisay. Sinabi niya na ang tatay ni Rafael na si Mang Rogelio ay ituturing pa rin niyang ama dahil ito ay nagparamdam ng kabutihan sa kanya. Hindi man ito nakapagsasalita at isa pa, ama ito ng binata na ngayon ay iniibig niya. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.